ay nakatawid, no? Sa tuwing at pagkilos ng ating Panginoon. So bago po mensahe, tayo muna po ay magpasalamat sa Diyos dahil manalangin. Lord, maraming salamat po sa araw pong ito na kayo po ang siyang may likha, Panginoon. Hiling po namin, O Diyos, ang iyong patnubay, ang iyong basbas, ang banal na Espiritu sa aming pong kalagitnaan at patawad po, Panginoon, sa aming pong mga kahinaan at maging marapat po kami, O Diyos, sa inyong pong banal na gawain. Lord, anumang tangka at gagawin ng aming pong kaaway, patuloy po namin sinasaway. Pagpalain niyo po, Diyos, ang inyong pong mga salita. At Lord, tulungan niyo po kami na maunawaan po namin anuman ang iyong mensahe sa umaga po ito. Patuloy po buksan ang aming pong pandinig. Higit sa lahat ang aming pong mga puso, O Diyos, na pagsisidlan, paglalagyan ng inyong mga salita. Gamitin niyo po ang inyong pong abang lingkod bilang daluyan ng inyong mensahe sa umaga po ito. Kayo ang maitaas, kayo ang mapapurihan, mapasalamatan sa pangalan po ni Jesus. Ito po ang aming samo at panalangin. Amen. Okay, so sige po. Kung po may Biblia, samahan niyo po ko sa Lucas chapter 12. Verse 13. Sabi po dito, sinabi kay Jesus ng isa sa mga naroroon, Guro, iutos niya po ninyo sa kapatid kong ibigay niya sa akin ang bahagi ko sa aming mana. Sumagot siya, sino ang naglagay sa akin bilang hukom o tagapaghati ng mana ninyo? At sinabi niya sa kanilang lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman. So yung greediness na tinatawag, sinasabi po natin. Sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. Pagkatapos, isinalaysay ni Jesus ang isang talinghaga. Isang mayaman ang umani ng sagana sa kanyang bukirin. Kaya't nasabi niya sa sarili, ano ang gagawin ko ngayon? Wala na akong paglalagyan o paglagyan ng aking mga ani. Alam ko na, ipagigiba ko ang aking mga kamali at magpapatayo ako ng mas malalaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ibang ari-arian. Verse 19. Pagkatapos ay sasabihin ko sa aking sarili, marami ka nang naipon para sa mahabang panahon. Kaya't magpahinga ka na lamang, kumain, uminom, at magpasarap sa buhay. Ang sarap nito, no? Pero tinanong natin yung karugtong. Verse 20. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabi rin ito'y babawian ka ng buhay. Kanino ngayon mapupunta ang mga inilian mo para sa iyong sarili? Ganyan ang sasapitin ng sino mang nag-iipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. So alam niyo po, itong talatang ito ay very encouraging sa bawat isa po sa atin na tayo po ay makasunod sa kalooban ng Panginoon. Diba? Na ang focus po natin ay nandun sa langit. Hindi po dito sa lupa. Bakit to? Kasi po, yung mga bagay dito sa lupa ay panandalian lamang. At alam mo natin, sa ayaw at sa gusto mo natin, iiwan mo natin yung mga bagay dito sa lupa. Kaya nga po, sabi po sa Bible, alam naman mo natin yan, tayo po ay mag-impok ng kayamanan sa langit. Amen. Ngayon, kung tayo po ay binless ni Lord, dahil marunong tayong sumunod sa Kanya, na-enjoy natin yung blessings dito po sa lupa. Di ba? Hindi mo masama yun kasi marunong tayong sumunod eh. O di binless ka ni Lord, di na-enjoy mo natin. Amen? Pero, mas higit po natin pag nasain na tayo po ay makapag-impok ng kayamanan sa langit. Bakit to? Ang sabi po ng Biblia, doon ay walang magnanakaw. Dito, di ba? Mag-iipon tayo. Nanakawan! O late lang. Sakto ba? January 1, nasunog ang PH. Di ba?
nakaka-shock, nasunog, hindi natin in-expect. Yung mga bagay na ganun ay nangyayari. Ano po? Kaya sa atin, nakakilala po tayo sa Panginoon, ay pinapaunawa po sa atin na tayo po, hindi po tayo taga-lupa Taga-langit po tayo. So, kung tayo po'y taga-langit, we are preparing our treasures in heaven. Hindi lamang dito sa lupa. Although tayo, nag-iimpok tayo. Siyempre, tama naman yun for our future. Sa mga maiiwan natin, sa mga anak natin, di ba? Sa mga magiging apo. Wala akong problema po doon. Pero ang sinasabi po ng Biblia, mas higit natin pag-unan ang pag-iipon ng kayamanan sa langit. Okay? Hindi mo bawal mag-impok ng kayamanan dito sa lupa, nandito pa ho tayo So kumbaga, nandun ho tayo sa gitna. Di ba? Nandun ho sa gitna kasi kaya man, nagtatrabaho nga ho tayo di ba? Para tayo po ay mayroong makain, di ba? Mabili natin yung gusto natin bilhin. Pero ang punto nito, nag-glorify po natin ang Diyos sa lahat ng ginagawa ko natin. Yun po yun. So baka mamaya naman, sumobra naman yung pag-impok natin dito sa lupa. Pero sa langit, hindi tayo nakapag-impok. Pero ngayon, sa ating nakakilala sa Diyos, much more na tayo po ay mag-impok ng kayamanan sa langit. Amen. No po? Dahil sooner or later, pupuntahan ho natin yung kayamanan natin. Samantalang naipon natin dito sa lupa, iiwan ho natin yun. So yun po yung klaro po doon. So alam po naman po na alam na po natin ng bawat isa yung ganung bagay. Kaya po dito ay napakahalaga na nare-remind po tayo. Sabi sa verse 27, ganyan ang sasapitin ng sino mang nag-iipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Dito nga po sa Mateo 19, yun po, Mateo 19:24. Ang sabi po dito, mas madali pang makapasok ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa sa mapabilang ang isang mayaman sa kaharian ng Diyos. So dito po, kung titignan natin literally, kasi pagka mayaman ka, pag nag-share na yung mas mababa sa kanya ang salita ng Diyos, di ba parang, sino ka ba? Sino ka ba? Hindi kita kilala, bakit mo ako sinesharan? Minsan yung pride, yung ikaw ay nasa mataas na kalagayan, no, na minsan ang hirap pagutin na masyara ng salita ng Panginoon. Sino ka ba? Ako mas kilala ako Diba? Sino ka bang mag-share sa akin ng salita ng Diyos? Diba? Minsan yung pride, yung ego, no? Kaya po sinasabi po ng salita po ng Diyos dito po sa binasa po natin sa Mateo 19:24 tong bagay na ito na mas madali pang makapasok ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa sa mapabilang ang isang mayaman sa kaharian ng Diyos. Pero may mga mananampalataya na binless ni Lord, no? Sumagana ang buhay dito sa lupa, pero nakakilala sa Panginoon. At siya po ay mayroong buhay na walang hanggan. Kaya salamat sa Lord, nang tayo po ay tinawag ng Diyos, tayo po ay sumunod sa Diyos, tayo po ay binless ng Panginoon. No? Hindi lang sa spiritual gifts, kundi materially, di ba? Financially, no? Kasi marunong tayong sumunod sino po yung napaniwara? Yung mga taong sumuway sa kalooban ng Diyos. Kaya wag na ho tayo mag-attempt na mag-disobey. No? Alam naman ho natin kapag ho tayo nag-disobey, tayo po ay sumuway, may parusa Dito lang sa batas ng tao Pumatay ka. Ano mangyayari sa'yo? Makukulong ka. Di ba? Tapos, sa mga nagdadrive, di ba? Pagka alam naman natin red light huwag ka nang sumuong. Huwag ka nang sumulong kasi mahuhuli ka. Nagtuloy ka pa rin. Ano mangyayari? Lalapitan ka ng enforcer, ng pulis, o kung ano man. Penalty ka. Magkano ang penalty ngayon? Pataas mo ng pataas. Di ba? Kasi, sumuway ka. Kasi, lumabag ka. Kasi sa physical. Pero sa spiritual,
Meron din po sinasabi sa Ten Commandments, alam mo natin yan eh. Minsan nga sabi, alam naman natin, di ba, may Ten Commandments? So, kasi nga, ano nga yung Ten Commandments? Di ba? Ay, na-recite. O kaya, very good. Ang tanong, nagagawa kaya ng tao yung mga bagay dito? Minsan ang hirap eh, no? Minsan alam lang ng tao yung bawal. Alam lang ng tao yung salita ng Diyos. Pero minsan, ang hirap lakaran. Ang hirap sundin. Kaya nga salamat sa Lord, sa umagang ito, patuloy mo tayong pinapaalalahanan ng salita ng Panginoon. No? Na tayo po ay patuloy na lumakad. Kasi minsan dadaya ng kaaway ang isang tao. Isip na, di ba okay ka lang? Okay lang ako. Pero hindi na nananalangin. Hindi na nagbabasa ng salita ng Panginoon. Okay ka ba? Okay ako. Okay ako spiritual. Hindi na nakakadali ng gawain. Sabi, o di ba, nag-overtime ka kagabi? Oh my. O di ba, pagod ka? Sabado yun ha, nag-overtime. Eh di kinabukasan linggo. Huwag ka na dumalo. Sabi ng kaaway, pagod ka eh. Ano, sige, tutulog na lang ako. Yung mga tipong ganon, minsan ang isang Kristiyano, ang isang tao ay hindi nagiging aware. Eh hindi siya dumalo. Ano nga, pagod ako, uyak. Kasi umaga na nakauwi eh. Madaling araw na ng linggo. Eh anong oras ng service pag Sunday? Eh bakla. Eh iba maaga, iba medyo tanghali. Eh pagod. Tapos sumunod na linggo, ganun din na nangyari. Ibang dahilan naman. May pumunta sa kanila, bagong uwi, balikbayan. Kaibigan niya, best friend niya. Sabado, eh kasi Lunes hanggang Biyernes, nagtatrabaho eh, Sabado. Siyempre, good time naman. O di, sabi nung balikbayan, oh, invite ka namin ha. O attend ka naman natin ng party natin. Kasi kadating na sila, pagka usual, di ba, pagka may balikbayan. Kwentuhan, di ba, mayroong salo-salo. Oh, magandang hapon. Ay, Magandang umaga po. Happy New Year po. magandang hapon. Opo. Magandang Ayan. Okay. So, hindi niya mapahintihan. Kasi best friend niya eh. Tapos, ang tagal nilang hindi nakita. Ay di, umaten. Ay di, nakadalawa na. Dalawang Sunday na hindi nakakadalo. Eh, nagpatuloy sa ganong sitwasyon. Hindi siya naging aware na siya po pala ay nabitag na ng kaaway. At unti-unti siyang lumayo sa presensya ng Panginoon. Dahil na nandun yung mga kasama niya, mga kaibigan niya, hindi naman din, halimbawa hindi naman mananampalataya, mga inuman yan. Eh, nakalimutan na yung relationship, yung pagbabasa ng Biblia. So, maging sensitive po tayo sa mga gano'n. Kasi alam niyo po, si Satan, ang ating kaaway, hindi naman yan nandiyan magpapakita sa atin ng magandang figura. No. Eh, usual, marami ang nahuhog ng ating kaaway. Pwedeng sa pera, pwedeng sa kayamanan, pwedeng sa maraming bagay na natutukso sa paningin. Okay? So umagang ito, dito po tayo ulit. Abanti tayo sa Lucas 16, verse 19. Sabi po dito, ang mayaman at si Lazaro. May isang mayamang laging nagdaramit ng mamahalin at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. May isa namang pulubing nagngangalang Lazarus na tagtag ng sugat sa katawan at nakahiga sa may pintuan ng mayaman. Sa hangad na matapunan man lamang ng mga mumong nahulog mula sa hapag ng mayaman, at dooy nilalapitan siya ng mga aso at ninigilaan ang kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham sa langit bilang isang parangal. Namatay rin ang mayaman
at nilibing. So ano po ba, kung titingnan natin, napakalaki ng diferensya ng mayaman at ng mahirap. Obvious naman, pero sa kinakain niyan, magkaiba. Sa dinadamit niyan, magkaiba. Sa tinitiran ho niyan, magkaiba. Sa gamit ho niyan, magkaiba. Pero ano ho ang magkapareho? Pareha silang namatay. Yun po yung parehas po ng mayaman at ng mahirap. Tuloy natin. Verse 23. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa daigdig ng mga patay, tingnan niyo po nagdurusa po sila sa daigdig ng mga patay. Natanaw ng mayaman si Lazaro sa piling ni Abraham. Kaya't sumigaw siya, Amang Abraham, maawa po kayo sa akin. Utusan po ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at basain ang aking dila dahil ako'y naghihirap sa apoy na ito. Sino na napasok? Sino na napasok? Di ba masakit? Yung balato natin na Pakaltos. opo, napaltos. Nalapnos. Ikaw ay halimbawa nagpiprito, yung natigid ka sa mainit, dun sa kawali, okay, natalsikan ka ng mantika. Naku, masakit po yun. Sandali lang yun. Pero dito, nakita ho natin yung istorya po dito, nagmamakaawa po siya na siya po ay isasaw daw po yung dulo ng daliri para mag-ibsan man lamang yung kanyang yung init. Siguro uhang na uhang po siya. Diba? Sino na ba naka-experience nung uhaw na nanuyo ang lalamunan at labi? Di ba ang hirap nun? Ang hirap nun, no? Tapos papayin siya soft drinks. Dapat tubig. Kasi sabi po nila, habang umiinom ka daw, umiinom ka ng soft drinks, saan ka daw umiinom? Di ba? Okay. Sabi po dito, tuloy natin, sa verse 25, ngunit sumagot si Abraham, Anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay nung ikaw ay nasa lupa, at si Lazaro naman ay nagtiis ng kahirapan. Subalit ngayon ay maligaya siya rito, samantalang ikaw na may nagdurusa diyan. So dito ay napakalaking diferensya. Merong inaaliw, at yung isa naman ay nagdurusa. Ito po ba ay panandalian lamang? Di, isa. Parang wala nang ganito mo ito. Kaya nga salamat sa Lord, nakilala natin ang Diyos sa ating pumakabuhay. At salamat sa pagkakataong ito, tayo po ay nagpapatuloy na dumidinig ng kanyang mga salita. Amen. Kaya sabi nga po, yung mga ginawa natin para sa Panginoon ay hindi mawawala ng kabutihan. Kaya nga nung nag-message si Brother Rowell, hindi po ba hindi pwede si Pastor? It's our mandate to share His words. Isalita ng Panginoon. At alam ko po na ang bawat isa po sa atin ay tinawag ng Diyos upang mag-share ng kanyang mga salita. Okay, so tuloyin natin. Verse 26. Bukod dito, may malaking bangin sa pagitan natin, kaya't ang mga naririto ay hindi makapupunta diyan, at ang mga naririyan ay hindi makakapunta rito. So, ito po yung chance, hanggat buhay po tayo, na ma-accept na natin ang Panginoon Jesus sa buhay po natin. At magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kapag ka namatay na ho ang isang tao, patay na ho yun, wala na ho yun. Kahit anong bagsak man niya ng hollow block, hindi naaarayan. Kasi patay na eh. Kaya ang desisyon sa pag-accept sa Panginoong Jesus, upang tayo po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at makapiling ang Diyos for eternity, ngayon buhay po tayo. Kaya alam ko po
na tayong lahat na tinawag ng Diyos ay gagamitin niya upang magbahagi ng kanyang mga salita sa mga mahal natin sa buhay, sa mga kaibigan mo natin, kay kumpare, kay kumare, no? Yung mga nakakasama po natin sa pagdadjaging, at kung saan man po tayo dadalhin ng ating pong Diyos, tayo po ay maging kasangkapan, no po, ng kaligtasan. No? Masero natin ng kaligtasan sa iba na hindi pa po nakakakilala sa Panginoon. At kung hindi po tayo makakasunod, tama mo ba? Sa disobey pa rin eh. No? Alam po natin na tayo ay tinawag ng Panginoon upang gamitin ang Diyos. Amen. Tuloy natin. So yung naroon ay hindi na makakaparinig. At yung narinig ay hindi na makakaparoon. So kung nasa impyerno na po, kahit ilang beses po natin ipag-pray yan, hindi na po yung makakarating sa langit. No? Kaya ngayon po hanggang buhay pa po tayo, no, yung mga mahal natin sa buhay na hindi pa rin nakakakilala sa Panginoon, ay sana po yung magkahaginan na po ng salita. Verse 27, ngunit sinabi ng mayaman, kung gayon po amang Abraham, ipinakikiusap ko pong papuntahin na lamang ninyo si Lazaro sa bahay ng aking ama, sa aking 5 kapatid na lalaki. So, meron pala 5 kapatid na lalaki itong mayaman na to. Ako. Subuin po ninyo siya upang sila'y bigyang babala upang hindi sila humantong sa dahong ito ng pagdurusa. Warn them. Para hindi na sila makarating dito sa kinaroroonan ko. Kasi hindi na siya pwede. Hindi na siya pwede. Patay na siya. Diba? Ngunit, sinabi sa kanya ni Abraham, nasa kanila ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta. Iyon ang kanilang sundin. Diba? Salita ng Panginoon. Amen. Sumagot ang mayaman, hindi po sapat ang mga iyon. Ngunit, kung magpapakita sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, magsisisi sila, tatalikuran ang kanilang mga kasalanan. So parang gusto may magte-testimony pa. Patay na nabuhay. Verse 31. Sinabi naman sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang sundin ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay. Matigas nga ang ulo. Ayaw nilang makinig. Kaya ito po yung sinasabi po natin, spiritually dead. Diba sabi po natin yung physically dead, kahit bagsak mo ng hollow block yan. Pero naniniwala tayo, to pray, time will come. Yung mga hindi pa nakakakilala, na mga mahal natin sa buhay, ay makakilala po sila. Dahil ayaw din po natin mangyari na ang mga mahal natin sa buhay na ito ay mapunta doon sa kinalagyan ng mga na hindi nakakilala sa Panginoon. At tayo yung gagawin ng Diyos. Wala na iba. Kasi hindi nyo hindi tinawag eh. Paano yun? Hindi nga sila nakakilala. Tinawag pero ayaw sumunod. May mga tinawag pero ayaw sumunod. Pero we are called by God. Called by God. Obey. Amen. Kaya yung fellowship po ito, napakalaga po ito. Why? Continuously learning about His words. Patuloy nating maunawaan ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. At hindi lang natin maunawaan, kundi ito po ay mahakbangan natin at magawa po natin. Kaya nga kanina sinabi ko po sa inyo, sino nakakaalam ng 10 Commandments? Iba hindi nga alam. Alam mo may 10 Commandments, pero hindi alam kung ano ba yung mga sinasabi sa 10 Commandments na yun. Pero may nakarecite. Ang tanong, sila po ba ay nakakasunod? Di ba? Yung mga ganun po ba na minsan alam nila na may Diyos. Pero parang namumuhay, masabi nila Diyos.
Ang hirap. Ang hirap na tayo po ay maging mananagumpay sa lagang ito kung hindi natin kasama po. Kaya we need to be strong with the power of the Holy Spirit, by the help of God, kasi hindi ko talaga natin kaya na maging mananagumpay. Kung naalala natin nung naglaban si David and Goliath, physically, impossible, imposible na manalo si David kay Goliath. Dahil ang laki niya ito, mandirigma ito, bihasamo ito. Pero ano sabi ni David? Lalabanan kita sa pangalan ng Panginoon. Ibibigay ka sa akin niya ngayon at pupubutin ko ang iyong ulo. Amen. Naging mananagumpay si David dahil sa Panginoon. Dahil kasama ng Diyos. Ngayon, kung tayo po ay lalakad sa mundong ito, hindi kasama ang Panginoon sa buhay natin. Mahirap po tayo maging mananagumpay. Always nag-ilusay po tayo. Kasi sabi ko ng Bible ang kalaban natin, diyan ang kaaway natin, parang aligid yan at naghahanap ng masisila. Kung hindi ho natin napaghari, no? I believe, lahat po tayo dito ay napaghari na po natin ng Diyos sa ating po mga buhay. And we need to be prayerful also. No? Pinasosot yung mga baluti, taho ba? Di ba? Alam mo natin yung mga baluting yun. At bago tayo yung lalabas, nang hindi natin suot yung mga baluti. Dahil ho, ang kaaway ho natin, they are organized. Mga hukbong spiritual din ho ito, masamang spiritual sa inyong papawid. Sa Efeso, yung ba, nabasa ho natin yun. Kaya kung ang isang Kristiyano ay hindi magiging matibay sa pananampalataya, mahirap po siyang manalo sa kaaway. Dahil ang kaaway natin, may kapangyarihan din yan. Amen po ba? Amen. May kapangyarihan ng kaaway natin. Pero masigit ang kapangyarihan ng Diyos kumpara sa kaaway natin. Amen. Ngayon, kung ikaw ay isang mananampalataya at medyo aandap-andap, sabi nga po, patay sindi, maligam-gam, sabi ng pahayag, Excuse me po. Morning po. Morning po. Sorry po. Happy New Year. Ayan ho. So, di ba pag ang ilaw natin, kumukurap-kurap, ay sira na yan. Palitan na yan, bago. Okay. So, yung ilaw daw natin, sabi ng Biblia, ano daw tayo, maging asin at ilaw tayo ng sanlibutan. Amen. Para itong mga kaibigan natin, mga lahat sabay, hindi pa nakakilala sa Panginoon, ay patuloy po natin madala sa paanan. Kung hindi natin nagawa po ito, last year, 2024, kung meron man tayo nasiran, more souls. This 2025, year 2025. Kung nagamit po tayo good, last year, 2025, kaya natin better. At sa mga susunod, best. No? Amen. Kasi si Lord, bless tayo. Best blessing. Diba? Higit sa lahat, yung pinakamainam, natanggap natin blessing sa Diyos, yung buhay. Yun po yung pinakamainam na regalo na tanggap natin. Kung ikukumpara natin, nakatanggap po tayo na regalo last Christmas. Di ba? Tingnan natin. Pwede ito masira. Nabigay mo sa atin, tama ba? Napanalunan mo natin sa raffle. Ubus na. Ubus na. more. Di ba, ubus na. Yung ano ba, pera. Ubus na. Pero siyempre, by God's grace, nare-replenish naman yun. Meron namang bagong biyaya ang Panginoon. Pero ang punto mo dito is naubos. Yan. Nasisira. Nawawala. Nananakaw. Yes. Ayun nga, yung magkano nagastos doon sa PH na yan, nung pinatayo po yan. Million yan. Pero sa isang ilang oras lang. Diba? Pero yung kayamanan na natipon natin sa langit, hindi masisira po. Hindi mawawala po yun.
Pati yung imana. Amen. Dahil wala magnanakaw doon. Di ba? Kayong oras, sa mga oras na ito, yung fellowshipping natin ito is simple na sinasabi natin na nakakapag-ipon tayo ng kalimutan sa lahat. Dahil ito po ay para sa Panginoon. Ginagawa na natin para sa Panginoon. Di ba? Walang pumwersa sa atin na pumunta dito. It's, kusang loob. Di ba? Nandun yung excitement natin na sa bawat gawain ay, may gawain. Di ba nga, nag-excuse eh. Okay, magte-testimony ho ako. Kung paano ko nakakilala sa Panginoon. Una mo nakakilala kasi sa pamilya po namin, yung kapatid ko, kung kilala niyo po si Sister Alma. At lagi ko po itong tinitestify. Sa Makati ho sila nag-church. Tapos pagka weekend, umuwi po yan sa bahay. Siyempre po para makapilin po kami. Dahil nga po nagbo-board po siya. So weekly po siya kung umuwi. So nag-aaral po. So Saturday, uwi po yan. Tapos invite niya ako mag-attend. Kasi kinabukasan mag-church. So, siyempre patay yung spiritual ko. Ayoko. May ginagawa ako. So the following time, Saturday ulit, niyaya niya ulit ako. Ipatay nga eh. Ayoko. Hanggang sa gumawa ko ng reason para hindi lang makasama. Pangatlong pagkakataon, niyaya pa rin ako. Pero hindi niya pa rin ako nasasama. Pero meron siya binitawang salita sa akin. Sabi, alam mo kuya, wala kang time kay Lord. Paano kaya kung sila naman ang mawala ng time sa'yo? Yun. Hindi niya pa rin ako nasama kahit na nasabi niya sa akin. Pero sumunod na araw-araw, umulit-ulit yung salitang iyan sa akin. Alam mo kuya, wala kang time to Lord. Paano kaya kung si Lord naman ang mawala ng time sa'yo? Alam mo po, paulit-ulit mga kapatid ko. Kaya nung last time, sumunod ulit eh. Nagkaroon pa ng isa pang pagkakataon eh. Niyaya niya pa rin ako. Pero that time, sumama na sa pagsamba sa Panginoon. Amen. Walang imposible sa Panginoon. All things are possible with God. Kasi marunong tayong sumunod eh. And that's why, may patuloy ho tayo po ngayon ay patuloy na ginagamit ng Panginoon. Amen. Yan ang bakit sa po sa atin. Kaya nga po sa body ng katawan mo natin, di ba, may mata, may ilong, may kamay, may paa, may bibig. Hindi mo tayo, morning bro, hindi mo tayo pare-parehas ng function. Sabi nga po, meron kayong maabot na hindi ko kaya abutin. Meron akong kayang abutin na hindi nyo naman kayang abutin. Meron kayong magagawa na hindi ko kayang gawin. At meron akong kayang gawin na hindi nyo kayang gawin. Pero ang bawat isa po sa atin ay gagalaw, kikilos para sa Panginoon. Para sa ikauunlad, ikalalakas ng kanyang katawan. Di ba? Kaya nga po sabi ko lagi, ang isang example ko eh. Ang walis ting-ting na isang piraso ay hindi kayang magwalis yan eh. Pero pag yan ay binungkos mo, marami. Ayan, makakawalis na ho yan. Kaya lahat po tayo, kung kikilos po tayo, gagampanan po natin yung mandato natin, yung pinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon. Ang body, lalakas, magsisigla. Imagine niyo po sa isang tao. Puto lang kamay, puto lang paa. Ang hirap eh. Ang hirap kumilos. Tapos hindi ka pa makakain. Tapos bulag ka pa. Naku, ano kaya yung tsura ng tao? Di ba ang hirap? Ang hirap kumilos. Pero kung ang isang tao ay healthy, magagawa niya ang lahat sa tulong ng Panginoon. Bagi ang body ay maging healthy kung ang bawat isa po sa atin, gagawin po natin ano man yung pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Kasi hindi naman tayo pare-pareho eh. Iba-iba po tayo. Diba? Iba-iba po tayo. Yung kalalakihan. Siyempre sa kalalakihan, yung iba nag-share. Pero hindi naman natin pwede sabihin, limitado lang. Pero pwede rin naman siya mag-share sa ibang tao. Ang kabataan, gagamitin siya sa mga kabataan.
kababaihan sa kababaihan. Pero hindi naman natin pwede sabihin, ang kababaihan hindi pwede mag-share sa kalalakihan. Pwede rin naman ho. Kaya po, we are called, hindi lang po to sing, but also to serve. Kaya po, salamat sa Panginoon, tayo po'y magpatuloy. No? Marami pang sasabihin si Lord sa atin. Marami pa po siyang babaguhin sa atin, kung meron pang dapat baguhin. Kasi hindi pa naman po tayo tapos eh. Nandun tayo sa processing. That's continuous processing. No? Continuous processing. Sino mo ba hindi nagkakasala na dito? Lahat tayo nagkakasala pa rin. Pero maganda po nito, may udyok ang banal na Espiritu. Hindi mo na dapat ginagawa yan. Di ba? Hindi ko mukha dati, nung tayo po ay wala pa sa pananampalataya, yung kasalanan bali wala eh. Magmura ka, di ba, nanununto ka, nang-aaway ka, bumibili ka ng away, pumapatay ka. Di ba? Wala eh. Walang udyok ng banal na Espiritu kasi patay ang Espiritu. At ibang Espiritu ang naghahari. Di ba? Alam naman natin yan eh. Merong masamang Espiritu at merong Holy Spirit, banal na Espiritu. Alam naman natin yan eh. Kaya nga po, kung titignan po natin, ibang ano na po ito, mamibigay lang ako ng example. Yung mga inaalihan ng masamang Espiritu. Bakit to sila inaalihan ng masamang Espiritu? Kasi wala ang Diyos sa buhay niya. At usual, ito po yung mga taong may galit. May hatred sa buhay. Lagi yan nagsusulo. Lagi nasa madilim. Yan. Yung malayo sa tao. Yan ang usual na naalihan ng isang Espiritu. Ngayon, na-example ko na ito before eh. Ang isang eroplano ba, lalapag sa airport na maraming eroplano? Hindi, di ba? Ang eroplano, lalapag yan sa airport na walang open, walang nakaparadang eroplano. So, ganun din si Satanas. Uy, wala si Lord. So, tama ko ba? Simple lang. Parang sa parking, magpapark ka ba dyan? Eh, ang daming nakapark, hindi, alis ka dyan. Ngayon, pag walang nakapark dyan, diyan ka magpapark. So, gano'n si Satan. Uy, wala si Lord. Pwede ako pumasok dito. Open. Hindi mo tinanggap si Lord. Wala si Lord eh. Kaya pasok ang kaway. Okay? So, salamat sa Lord sa buhay po natin. No? Kung tayo po ay pinatnubay ng Diyos 2024, this year, papatnubay. Hindi tayo alam natin, hindi tayo iiwan. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Amen? Magpatuloy lang mo tayo sa Lord at alam ko na marami pang gagawin si Lord sa buhay natin. Amen? So, dito sa last verse, sabi ng Kawikaan chapter 30, verse 7 to 9, Diyos ko, may hihilingin akong dalawang bagay bago ako mamatay. Huwag akong hayaang maging sinungaling. Huwag mo akong payamanin o paghirapin. Sapat na pagkain lamang ang ibigay mo sa akin. Kawikaan 30, verse 7 to 9. Baka kung managana ako, ay masabi kong hindi na kita kailangan. Baka naman kung maghirap ako'y matutong magnakaw at pangalan mo'y malapasan. So kung na natin, kung ibabalansi po natin ang buhay, yung nandun lang sa gitna, yung buhay. Pero iba po yung nasa gitna yung faith natin. Kasi pag nasa gitna yung faith natin, si maligamgam, ayaw ng Panginoon. Sana mahilimot, sana marami. Kapag tayo sa mali. Sa buhay, okay lang nasa gitna. Pero yung pananampalataya natin, dapat mahinit. Amen? Kasi alam naman mo natin yun, sa pahayag, ayaw ng Diyos na maligamgam ang ating pananampalataya. Kaya pagka weekdays, erase the Lord. Pagka Sunday, praise the Lord. So hindi yung ganon. Dapat, everyday, we praise God. No? Kaya po, nare-remind ho tayo ng kanyang mga salita
kung tayo po nakakapagbasa ng Word of God. Kaya itong fellowship natin, Sabado, twice a month. Twice a month. Pero alam ko po, na Sunday, nakaka-attend tayo. Kung may devotion ho tayo, praise God. Everyday, nakakapag-devotion ho tayo. Nakakapagbasa ho tayo ng salita ng Panginoon at nakakapanalangin po tayo. At sigit sa lahat, na-share po natin, na-exercise po natin yung gift ng Panginoon sa atin. Opo. Salamat sa Lord. Kasi it's continuous process eh. Parang sa learning. Sabi, never stop learning. Kaya nga po, sa pagbabasa ng Biblia, hindi po natin pwede sabihin, alam ko na yan, no? We need to continue learning. Continuous learning. Kaya nga po, sa mga gumagawa ng kahoy, ano tawag dun? Alawagi ba tawag dun? Pag ako gumagawa ng kahoy, meron akong project. Di ba, pinapako din natin. Mas maganda ho yata, mayroon pang pandikit bago ipako. Amen, di ba? Ano tawag mo doon? Wood. Stick Well, di ba? So, ibig sabihin, para mas madikit. No? Lagyan mo muna ng pandikit, saka mo siya ipako, para mas matibay. So, sa buhay natin, bilang mananampalataya, nandun po yung pananalangin natin, nandun po yung pagbabasa ng salita ng Diyos, nandun po yung pag-attend ng gawain, nandun po yung pag-exercise po ng gifts po natin, nagiging testimony ho tayo sa iba, nagagamit ho tayo ng Panginoon. Kasi continuous ho yan eh. May pagka nawala na ho yun, may problema na. Hindi ka na nananalangin. Hindi ka na nagbabasa ng salita ng Diyos. Hindi ka na nakakadalo. Hindi ka na dati, leader yan eh. Bakit yan? Hindi na leader, member na lang. Imbis na pataas, naging pababa. No? Yung pinahawakan sa kanyang group, dati, 50. Nung siya naghawak, 20 na lang. Di ba? So, imbis na pag-grow, pabagsak. So, yung continuous eh. Kaya po napakalaga na tayo po ay nagpapatuloy. Amen? So, salamat po, no? Salamat po sa message ng Panginoon. At alam ko po na may natutunan po tayo this morning. No? Reminders po sa atin na tayo po ay hindi taga-lupa. Tayo po ay taga-langit. Okay, so purihin po ang Panginoon. Tayo po ay sama-samang manalangin. Hallelujah, Panginoon Diyos, maraming salamat sa iyong mensahe sa umaga po ito. At kami po ay naniniwala na patuloy po kayong kikilos sa aming mga buhay ngayong taong 2025. Sa inyo po namin pinagkakatiwala ang lahat ng bagay. Hindi po namin alam kung anong mangyayari this year, pero alam po namin na kayong Diyos na pinagkakatiwalaan po namin. We don't know what the future holds, but we know who holds our future. At sa inyo po namin pinagkakatiwala ang buhay po ito. Sa inyo po namin pinagkakatiwala ang lahat ng bagay, maging aming pong pamilya, ang aming pong mga mahal sa buhay. Lord, i-bless niyo po ang bawat isa po sa amin. Alam po namin, Lord God, na kayong Diyos na nagpapala, Panginoon, hindi lamang sa spiritual po namin kalagayan, kundi sa lahat ng aspeto ng aming mga buhay. Dahil kayo ang Diyos na pinagmumulan ng lahat ng pagpapala. Kayong Diyos, nawa nabigyan po namin kayo ng kaluguran, nawa napapurihan po namin kayo, nawa na itaas po namin, O Diyos, ang iyong pong dakilang pangalan. At sa pagkakataong ito, hiling po namin ang iyong pong paghipo, ang iyong pong pagpapagaling sa aming pong pastor, Panginoon, Yes, pastorin, Lord. Panginoon. Kami po ay naniniwala na kayo ang Diyos na manggagamot at wala pong imposible po sa inyo, Panginoon. Nasaan man po sa pagkakataong ito, we pray, O Diyos, ang iyong pong complete healing touch sa kanyang physical na pangatawan. Kung sa mga kapatiran po namin na hindi po namin nakasama, naka-fellowship this morning, Lord, ingatan niyo po ang buhay po nila. Nasaan man sila, Panginoon, Lord, ingatan niyo po sila at patuloy na pagpalain ng Panginoon. Sa natitirang oras sa maghapon po ito, sa amin kami pumunta, nawa kayo ang maitaas sa amin po mga buhay. Ingatan niyo po kami, Panginoon, sa amin pong pasamantalang
paghiwa-hiwalay. Sa iyo papuri, sa iyo ang kalwalhatian. Patuloy po namin tanggapin ang basbas ng Ama, ang biyaya ng Anak, patuloy na pagtisan, pagsama ng Banal na Espiritu. Sa pangalan po ni Jesus, ito po ang aming samong at panalangin. Amen. Amen. Hallelujah! Hallelujah. Yan. Yung umabol. Yung isa, yung nasa sulok. Tayo. Ayun. Tama ka na.